Father God, maraming salamat po Lord sa mga po ito, Panginoon, kaya pinupuri, Panginoon. Kada sinasabat, nasasalamatan po Lord sa araw namin ito, Lord, na meron kaming buhay, meron kaming kalalasan, Panginoon. Kada salamat sa iyong biyaya, Lord, salamat sa iyong mahal sa bawat side, Lord, na gumisip kami, Panginoon, meron kaming buhay, meron kaming kalalasan na nagagalit po sa inyo, Panginoon. Salamat sa isang linggo na ikaw namin sa bawat sa Panginoon, sa kanya-kanya po namin ginawa sa trabaho, Panginoon, sa mga gawin pa kayo, Lord, sa pag-aaral na, Panginoon. Maraming salamat, Lord, na nakaraos ka po, Lord, dahil sa inyo, dahil sa inyo, Lord. At sa umaga ito, Panginoon, nagkasama kami namin nilalapit, tinataas ang gawain ito, Panginoon, kung saan kada sama-sama kami magtutuloy sa inyo, sama-sama kami sasamba, hindi mo salita, gusto namin i-bless ang iyong puso, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord, sa lahat sa inyong namin naman. Ang natulungan sa pag-salamat sa kahit pangalan. Pangalan sa iyo.
bulan, Panginoon. Sobrang biyaya, Panginoon, na yung nagkakaroon sa amin, Lord, nagkakaroon sa amin na yung pong mga anak, Panginoon. God, Lord, maraming salamat, Lord God, sa kabutihan niyo po, Lord, sa amin pong mga buhay, Panginoon. God, napakagandang mga awitin, Panginoon. God, na sa piling niyo, Panginoon, kami ligtas, Panginoon. Sa piling niyo, Panginoon, nandun ang kapayapaan, Panginoon. Sa piling niyo, Panginoon, nandun yung walang hanggan, Panginoon. And God, tulungan niyo kami, Lord. Help us, God, na hindi na lumayo sa inyo, Panginoon. Lalo pang lumapit, lalo pang mapalapit sa inyo, Panginoon. Lalo pang sumunod sa inyo, God. Lalo pang sundin ng iyong kalooban, Panginoon, yung mga salita ko, God. Lord, napakasarap na awitan ka, Panginoon. Napakasarap na papurihan ka. Napakasarap na sambahin ka, Lord. God, even as Lord this morning, Panginoon. And God, alam ko namin, God, nandito ka sa kalagitnaan namin, Lord. Kasama ka, Panginoon. And God, mausap ka, Lord. Mausap mo ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, Lord, sa umamin ito, Panginoon. God, mga naman namin kayo, sa namin pinapalin ang pinakamatas na puso, pagsamba, salamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Take some time po and show each other some love. Say hi and good morning po sa bawat mga katabi nyo. So magandang umaga po. Good morning. Good morning, Willie. Again, nagpapasalamat po kami. Ako, nandito kayo ulit to hear the Word of God. So, praying na ngayong umagang ito, tayo mabless lahat ng salita ng Panginoon. At before we start, of course, meron po tayong mga few announcement. Men's prayer, dito po tayo sa church, 7 p.m. bukas, Lunes. And then we have Wednesday night fellowship. Meron po tayong sa Wednesday night, I think, question and answer. Kung meron po kayong mga katanungan about mga devotion nyo sa salita ng Panginoon na hindi nyo po maintindihan about the Word of God, pwede nyo pong i-text, i-chat si Ate Lai o yung mga leaders po dito sa church para doon sa katanungan nyo, or meron po tayong green box doon, meron po tayong papel doon, isulat nyo po yung mga katanungan nyo na gusto nyo sagutin natin o sagutin ng mga leaders sa church, at mapagbulay-bulayan natin at masagot with the Word of God. And then ladies prayer meeting, alam ko to be announced na lang po dun sa group chat nila. Nakalimutan ko sorry guys. And then meron po kayong ladies Bible study today, 6:30 p.m. Mamaya dito po sa church. So lahat po ng mga kababahingan, please be here 6:30 p.m. And then we have Sunday service. Okay, so let's start. If you have your Bible, please turn to Philippians chapter 4, verse 14 to 23 po tayo ngayong umagang ito. Okay, let's pray. Panginoon, salamat po unang-una sa kadakilaan nyo, Panginoon, sa bawat buhay namin, Panginoon, sa pagmamahal at sa buhay na binigay mo sa amin ngayon, Panginoon, even for the grace and mercy, Panginoon. Again, Lord, thank you for the cross. Thank you for your love, Panginoon, and sacrifice, Panginoon. Thank you for the blood that you shed, Panginoon, para kami ay malinis sa aming mga kasalanan. Ngayong umagang ito, aming panalangin na kami po ay basbasan mo ng iyong banal na Espiritu at yung bawat patutunan namin, Panginoon, hindi lang isa puso, isa isip namin, but Lord, ito isa pamuhay namin bilang mga anak mo. At salamat sa bawat mga anak mo na nandito, Panginoon, for their willingness to give their time, Panginoon, na mapakinig ng iyong salita. I-bless mo yung bawat ministry, bawat leaders, Panginoon, na tatayo at bawat ministry na pinagkaloob mo sa amin. Naway ikaw yung maging sentro at mapuring kasama, Panginoon. Thank you, Lord. We love you, we praise you. In Jesus' name. Amen. So God's provision through gospel partnership. So ito po yung katapusan ng Philippians.
Ngayong umagang ito ay matatapos na tayo sa Book of Philippians. Diba? So napag-aralan na natin ano yung pinagdaanan ni Pablo at paano yung mga taga-Philippians na naging partner kay Paul. Diba? Kung paano ginabayan ng mga Philippians Christian si Pablo habang siya ay nasa prison. So ngayong umagang ito ay pag-aaralan natin that God's provision ay makikita natin as we partner to the gospel, as we continue na maging tapat, faithful to the Word of God. Di ba? So, sa ating buhay ba ngayon, di ba, na tayong lahat na nandito, na dumaan na ba tayo sa buhay natin na we desperately needed support? Di ba? Pag meron tayong minsan pinagdaraanan sa buhay and then feeling natin o nararamdaman natin sa buhay natin that kailangan ko ng suporta. Di ba? Ngayong panahon na to na ito yung kailangan ko ng isang suporta ng kaibigan. Di ba? Maybe meron tayong pinagdadaanan financially. Maybe emotionally. Di ba? Or maybe spiritual. But sa panahon na to at sa mga kaorasan na ganito nangyayari sa buhay natin, alam natin na ang Panginoon dito niya pinapakita yung kanyang pagmamahal. Paano? When we desperately needed support, paano pinapakita ng Panginoon yung kanyang pagmamahal? By sending people na yung mga tao na yon na sinusugo niya para tulungan tayo. Di ba? Naranasan niyo na ba minsan sa buhay niyo na ang dami niyong problema and then, boom! Merong isang tao na nandyan. Siguro hindi pinansyal. Maybe nandyan para pagdasal ka, i-encourage ka. Bigyan ka ng lakas ng loob para malabanan mo o mapagtagumpayan mo yung anuman yung pinagdaraanan mo sa buhay. Di ba? Yun, ganon, pinapakita ng Panginoon yung kanyang pagmamahal. That He's sending someone to help. Di ba? Ganon yung nangyayari kay Pablo ngayon. Di ba, alam natin na lahat tayo na nandito as we finish Philippians ngayong umagang ito, na alam natin that Paul is in prison. Di ba? Nakakulong siya. Walang-wala. Kundi yung mga damit niya lamang. Di ba? Pero dito makikita natin na yung mga taga-Pilipos o yung mga Kristiyano sa Philippians, hindi lang in-encourage sa salita si Pablo na, mag-ingat ka dyan, Paul, kumain ka ng mabuti. Diba? Hindi lang ganon yung pagtulong nila kay Pablo. Sinustain nila si Pablo by sacrificial giving. Nagbinigay nila lahat kay Pablo, yung pangangailangan nila. Hindi lang physical o yung monetary, but nandun sila for Paul. So itong passage na to, as we finish Philippians, hindi lang itong pasasalamat na liham ni Pablo. Ito ay isang blueprint para sa mga Kristiyano o Christian partnership. Yung generosity at yung katapatan ng ating Panginoon. So tignan natin itong mga verses na pag-aaralan natin ngayon. Tignan natin how they apply sa buhay natin ngayon. So basahin natin in verse 14. Sabi niya, "Gayunman, napakabuti ng inyong ginawang pakikibahagi sa aking mga paghihirap." Sabi ni Pablo. In New King James said, "Nevertheless, you have done well that you shared in my distress." Sabi ni Pablo. So Paul dito, inacknowledge ni Pablo yung kabutihan ng mga taga-Philippians. Diba? Babasahin natin, "Gayunman, napakabuti ng inyong ginawang pakikibahagi sa aking mga paghihirap." Sabi ni Pablo. So, doon pa lamang makikita natin that Paul acknowledge yung kabutihan, yung kindness ng mga taga-Philippians. Dahil hindi sila tumalikod kay Pablo, hindi nila iniwan si Pablo during ng paghihirap niya doon sa prison. Di ba? They entered into him. Ibig sabihin, nanatili sila sa likod ni Pablo. Nanatili sila sa gilid ni Pablo. Andun sila nung naghihirap si Pablo. Hindi nila iniwan si Pablo. Sabi nga in Galatians chapter 6 verse 2,
bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. Sabi niya. Di ba? So, kung titignan mo, isang illustration ang uling. Di ba? Kapag pinagbaga mo yung sama-samang uling, di ba? Ang ganda nilang lumiyab at magbaga. Pero tanggalin mo yung isa na uling. Anong mangyayari? Mabilis na mamamatay yung apoy niya. O yung ningas ng uling, di ba? Pag tinanggal mo yung isa, pero yung nakakumpol o yung sama-sama, hindi mamamatay yun. Di ba? Pero yung isang tinanggal mo, mamamatay. So, anong ginawa ng mga taga-Philippians dito? They kept together kay Pablo. Hindi nila iniwan si Pablo. Di ba? But, nandun sila kay Pablo during sa paghihirap niya. So, si Pablo, nanatili siyang mainit. The Philippians kept Paul flame alive by standing with him. Hindi iniwan ng mga taga-Pilipos si Pablo. So, it's the same thing sa atin. Di ba? Hindi tayo nag-iisa in any trouble sa buhay natin. Sa lahat ng pagsubok na dumaraan sa buhay natin, hindi tayo nag-iisa. Dahil ang Panginoon ay magbibigay siya ng mga kasama o brothers and sisters na tatayo at tutulong sa atin. Di ba? Na ibibigay niya sa atin, mabibigla na lang tayo, nandun siya, pwede ba kitang tulungan? Pwede ba kitang ipag-pray? Di ba? Naranasan niyo na ba sa buhay niyo yun? Sa buhay natin, di ba? Na merong mga tao na bigla na lang darating, susulpot. Ayun, kapagpakan ko yung susulpot to. Basta, darating sa buhay natin. At, tutulong na hindi natin expected sa buhay natin. So, hindi tayo nag-iisa. Like I said, reminds us dito na pinapakita ni Pablo through Philippians na yung mga tao na dumarating sa buhay natin through times, sa mga panahon na tayo ay nahihirapan sa buhay o may pagsubok na dumarating, yun ay sinugo ng Diyos. Doon niya pinapakita na mahal ka niya, mahal niya tayo. Di ba? So, tanungin natin yung sarili natin ngayon as a Christian na nandito, di ba? Sino ba yung pwede kong i-encourage by sharing yung kanilang trouble this week? Maybe tayo, yung palang sinusugo ng Panginoon, na tingnan natin sa bawat paligid natin, sa mga mahal natin sa buhay, sino ba yung sinasabi ng Panginoon na pwede kong tulungan ngayon? Diba? Na pwede kong sharean, pwede kong ipag-pray, o pwede kong tulungan financially. Diba? Kung meron ka. Or, ang tanong, tayo ba as a church, kilala ba tayo bilang lugar that carries one another's burden? Yung church ng Calvary, frontier ba doon na nakikita ba tayo bilang nagtutulungan na pamilya? Na Kristiyano na we carry each other's burden? O kilala ba tayo na wala tayong pakialam sa bawat isa? Diba? So, we pray and hope that tayo ay nakikita ng mga unbelievers that we are carrying each other's burden. Na tayo ay ginagamit din ng Panginoon to help someone. So, huwag nating baliwalain kapag God speaks to our hearts that, hey, tulungan mo yun, pag-pray mo yung tao na yun, diba? Hindi mo alam, ikaw pala yung ginagamit ng Panginoon para tulungan yung tao na yun, kagaya ng ginagawa ng mga taga-Philippians kay Pablo. And in verse 15 and 16, sinabi ni Paul, kaya kayong mga taga-Pilipos, alam din naman ninyo na sa pasimula pa ng pangangaral ng Ebanghelyo, nang umalis ako sa Macedonia, walang ibang iglesia ang nakipag-isa sa akin patungkol sa pagkakaloob at sa pagtanggap, kundi kayo lamang. Ito ay sapagkat maging noong ako ay nasa Thessalonica,
ay nagpadala kayong minsan at muli para sa aking pangangailangan. In New King James, he said, "Now you Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church shared with me concerning giving and receiving, but you only. For even in Thessalonica, you sent aid once and again for my necessities." Sabi ni Pablo. So, makikita natin dito yung mga taga-Philippians. Yung mga Kristiyano dito, hindi sila nagbigay ng minsanan na tulong lamang kay Pablo. Diba? As we read here, sila ay mga tapat, consistent na partner, katuwang ni Pablo noong walang tumutulong kay Pablo. Sila ang nandun lamang at wala nang iba. They are consistent. Sabi nga in 2 Corinthians chapter 9 verse 7, "Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver." Ito yung New King James. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity. For God loves a cheerful giver. Dito sabi niya. So, di ba, mas yung mga taga-Philippians, makikita natin dito na hindi compulsory yung pagtulong nila kay Pablo. Hindi sila napipilitan. But ito, dahil mahal nila si Pablo, dahil willing silang tulungan si Pablo, yun yung ginagawa nila. Hindi sila napipilitan. Hindi compulsory yung ginagawa nila, but out of love, tinutulungan nila si Pablo. So, imagine natin, isang missionary, di ba, na ngayon, na nagsusurvive dahil merong isang maliit na church faithfully supports yung isang missionary na yun. Yun yung reality ni Pablo. Kung titignan natin. Diba? Na si Pablo, isa siyang missionary. Isa siyang apostol ng Panginoon. But isang maliit na church, Philippian church, supporting Pablo para lamang may pangalan niya ang salita ng Panginoon. Diba? So like I said, ito yung reality ni Pablo. So, tayo, diba? Na even walang minsan nakakakita, walang nakaka-notice doon sa mga ginagawa nating consistency sa pagtulong, pagbibigay, diba? Paglilingkod. Lagi natin tandaan, nakikita ng Panginoon. Lahat ng ginagawa natin. Yung katapatan natin na paglilingkod sa Ebanghelyo ng ating Panginoon, tandaan natin ito ay nag-iiwan ng eternal fruit. Bunga. Eternal na bunga. Eternal na impact sa buhay natin. Diba? So, again, kahit walang nakakakita, walang pumapansin sa mga ginagawa nating pagtulong sa mga tao, diba? Paggabay sa kanila, pag-pray sa kanila, or whatever we do, diba? And sometimes dumating sa buhay at wala namang nakakakita sa mga ginagawa ko. Wala namang nakakakita dun sa na consistent akong nagbibigay, consistent akong tumutulong sa Panginoon. Walang nakakakita, but reminder sa ating lahat dito. The Philippians, di ba? Yung ginawa ng mga Philippians kay Pablo. Nakikita ng Panginoon yun. At nakikita din ng Panginoon kung ano yung mga ginagawa niyong pagtulong sa bawat mga kapatid niyo. Even to the non-Christian people. Di ba? Yung mga hindi nananampalataya. Doon sa mga pagtulong niyo sa mga tao niyo, nakikita ng ating Panginoon. Again, there's an eternal impact doon sa mga ginagawa natin yan. So, maging consistent tayo in being generous. Maging consistent tayo in helping people. Hindi lang kapag yung emotion natin ay mataas, gusto kong tumulong, di ba? Tutulong ako. But, you know, that everyday dapat maging consistent tayo helping someone. But, as a church, kailangan lagi nating suportahan yung bawat mission faithfully ng isang church. Even kapag minsan, alam ko naman, yung mga resources natin ay tight. Diba? But again, Paul encourages even the Philippians that continue to be generous, continue to help and support missions faithfully. So, in verse 17, Paul continues. Sabi niya, hindi sapagkat ako ay naghahangad ng kaloob, kundi hinahangad ko ay masaganang bunga na nakatala para sa inyo.
Not that I seek the gift, but I seek the fruit that abounds to your account. Sabi ni Pablo dito. So Paul, nilinilaw niya dahil dun sa verse 16 o 15 and 16, kung titignan mo, babasahin natin na parang pera ata yung hinahabol dito ni Pablo, di ba? But in verse 17, nakiklear niya dito not that I seek the gift, but I seek the fruit that bounds o abounds to your account. Sabi niya, hindi sapagkat ako ay naghahangad ng kaloob, kundi hinahangad ko ay masaganang bunga na nakatala para sa inyo. Again, Paul dito na nilinaw niya, mas pinapahalaga niya yung spiritual growth ng tao, ng kanyang mga tinuturuan, more than dun sa kanilang pera sa bulsa. Di ba? Malinaw dito. Oo, sinabi ni Pablo na magbigay kayo, tumulong kayo. Pero mas mahalaga in verse 17 na tinakel ni Pablo, lininaw niya na mas mahalaga sa kanya na tayo, mas mahalaga na makita niya tayong lumalago sa Panginoon. Di ba? Na hindi niya hinahangad ng mas marami kang pera, di ba? But gusto niya na nakikita tayo na lumalago sa Panginoon. Ang pagtulong produces an eternal fruit sa buhay natin. But the spiritual growth, di ba, ay mas mahalaga at mas makakabuti sa atin. Sabi nga in Matthew chapter 6 verse 20, lay up for yourselves treasure in heaven, where neither moth nor rust destroy. Sabi niya, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, or where the thieves do not break in and steal. Sabi, so sinasabi dito na mas pahalagan natin yung ating mga yaman sa langit, di ba? Mas mag-ipon tayo at mag-imbak ng kayamanan na hindi nasisira. So, isipin natin, yung pagtulong natin ay parang pagtatanim ng isang buto. Ng buto ng isang punong namumunga. Atis, guyabano, mangga, di ba? Na yung pagtulong, pagbibigay natin ay parang nagtatanim tayo ng buto. Dahil kapag ang isang buto na tinanim natin ay lumago, tumubo, lumaki ng isang puno, di ba? Alam natin na yung puno na yun ay magpuproduce ng maraming bunga for years to come. Tama? Tanim ka lang atis ngayon. Ilang years bago mamunga. Sigurado mamumunga yun, but matagal, di ba? It will grow and then bear fruit. Tama? So, every act ng ating pagtulong o generosity parang isang buto that God multiplies into eternal fruit. So, lahat ng ibinibigay natin pagtulong sa ating Panginoon na ginagawa natin para sa Panginoon ay hindi ito nababaliwala. Dahil lahat ng bunga, lahat ng ginagawa natin para sa Panginoong Jesus, ito'y bunga na naka-store sa langit at alam ng Panginoon. So, magbigay tayo at tumulong tayo na yung ating kaisipan is eternity. Na sinasabi natin, pag tumulong tayo, ginagawa ko to para sa Panginoon. Hindi ko ginagawa to para sa tao, but ginagawa ko to para sa Panginoon. Di ba? At tandaan natin, bilang mga Kristiyano, i-measure natin yung success, hindi sa budget natin, sa bulsa o sa baka. Diba? I-measure natin by the fruit o yung bunga that glorifies God. Yun yung tandaan natin. Huwag nating i-measure na yung success natin dahil marami tayong pera. Dahil marami tayong mariarian sa mundong ito. Huwag nating i-measure yung ating success. But measure natin yung success natin by the fruit that glorifies God sa buhay natin. And in verse 18, sabi ni Paul, mayroon ako ng lahat ng bagay at sumasagana. Napunan na ang aking pangangailangan dahil sa natanggap ko mula kay Epaprodito
Ang mga bagay na ipinadala ninyo, ito ay samyo na mahalin, muya, isang hanging katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Diyos. Indeed, I have all and abound. I am full, having received from Epaphroditus the thing sent from you, a sweet-smelling aroma, an acceptable sacrifice, well-pleasing to God. Sabi dito ni Pablo. So Paul, kinumpare niya yung gift to sacrifice of worship. Yung pagtulong o generosity ng mga taga-Philippians ay parang pabango na offering sa ating Panginoon. Na kapag ginagawa ng mga taga-Philippians yun, sinasabi ni Paul, parang itong pabango na naaamoy ng Diyos na offering papunta sa Kanya. Diba? Sabi in Hebrews chapter 13 verse 16, do not neglect to do good and share what you have, for such sacrifice are pleasing to God. But do not forget to do good and to share, for with such sacrifice, God is well pleased. Pero dito sa translation dito, sabi, do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifice are pleasing to God. So, katulad na lamang ng isang, ano yung insenso? Diba? Pag yung mga Chinese, so yung insenso po, kapag sinindihan mo sa kwarto, diba? O sa isang ganitong room, diba? Mangangamoy yung kung meron siyang scent, yung insenso. But mapupuno ng amoy yun, diba? Minsan mabango, minsan nakakasakit sa ilong yung mga scent ng isang insenso. But parang yung pagtulong natin at pagbibigay natin, di ba? Yung pagbibigay at pagtulong natin para itong mabangong pabango sa ating Panginoon na umaakyat sa langit at naaamoy ng ating Panginoon. Yung mga ginagawa nating pagtulong, pagbibigay sa bawat kapwa nating tao. Diba? At it fills heaven with worship. Yung pagtulong natin, yung pagbibigay natin, o anong ginagawa natin para sa Panginoon, ito ay isang worship sa ating Panginoon. If we do it sa ating puso, na totoo at hindi para sa mga tao, but para sa Panginoon. Dahil ito yung ginagawa ng mga taga-Pilipos kay Paul. Yung pagtulong nila ay hindi dahil gusto nilang i-please si Paul o dahil gusto nilang i-please yung mga tao sa paligid nila, but they want to please God. Diba? So the same thing sa atin. As we help o tumutulong tayo, nagbibigay tayo, do it for the Lord. Because that's an act of worship sa ating Panginoon. And nakikita niya, nalulugod ang Panginoon when He sees us helping each other, carrying each other's burden. Nalulugod ang ating Panginoon. So yung ating pagtulong delights the heart of God. It's more than charity. Ito ay isang worship. So, kapag tayo ay tumutulong, i-picture natin ito, tignan natin ito bilang isang offering sa ating Panginoon Himself. I-treat natin o isipin natin lahat ng ating mga ginagawang pagtulong is a holy worship for the Lord. Yun yung lagi nating tanong. Huwag tayong tutulong kung napipilitan lang tayo. Diba? Again, when we help, it delights the heart of God. Kung yung pagtulong natin ay tunay at totoo at para sa Kanya. Diba? Like I said, it's more than charity. It's a worship. Worship sa ating Panginoon. And in verse 19, sabi niya, ngunit ang aking Diyos ang magpupuno sa inyo ng lahat ng inyong pangangailangan ayon sa Kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. So God Himself, ang ating Panginoon, pinangako niya to meet every need na bibigay niya lahat ng ating mga pangangailangan. Hindi dun sa mga limited resources natin, but dun sa Kanyang riches in glory. Sabi niya rito.
Diba? Sabi ni Pablo. So sabi niya in Matthew chapter 6 verse 33, ano ba sabi dito? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sabi niya, diba? So, parang ang bata, diba? Yung mga anak natin. Yung mga anak natin, nag-worry ba sila kapag yung sasabihin ba nila, kayo si Yuel na lang, sasabihin ba ni Yuel sa akin, "De, wala na atang laman yung bangko mo." Diba? Nag-worry ba siya? Ganon? Hindi, diba? Ang isang bata, hindi siya nag-worry. Hindi niya tatanungin yung tatay, yung nanay niya, "Wala na atang laman yung bangko mo, de." O, wala na atang laman yung bangko mo na yan. Diba? Hindi niya tatanungin yun dahil lang titiwala siya sa kanyang mga magulang that yung kanyang mga magulang will provide yung pangangailangan niya. Diba? Tama? Meron ka na bang bata, tinanong niya, kapag meron ba bang laman yung bank account mo? Diba? Wala, diba? Walang bata na magtatanong doon dahil ang bata, he never worries. Diba? Na kung yung pangangailangan niya, dahil alam niya that yung mga magulang niya will provide for him. So, that's how we need to trust God. Ganun dapat natin pagtiwalaan ng Panginoon. Di ba? Dahil kung pinagtitiwalaan natin ng Panginoon, we never run out. Hindi tayo mauubusan with God as our provider. He will supply hindi lang yung ating mga kailangan, but more sometimes or many times more than we can imagine. Tama? Katulad ni Pablo dito, di ba? Pinagkatiwalaan niya ang Panginoon. The Philippians provide. Di ba? Ginamit ng Panginoon yung Philippians to provide yung mga pangangailangan ni Pablo. Even yung mga hindi kailangan ni Pablo, ibinigay ng Panginoon through the Philippians. Di ba? It's the same thing sa atin. We only need to trust God. We only need, katulad ng isang bata, di ba? Na nagtitiwala na magpo-provide yung kanyang mga nanay sa kanyang pangangailangan. It's the same thing. Tayo yung mga anak, ang Diyos ang Ama. That we need to trust that God will provide every need na pangangailangan. Like I said, minsan or many times, more than we can imagine yung pinuprovide niya sa buhay natin. Di ba? Tama? So, kailangan we need to stop worrying about tomorrow. Madalas, ganun tayo, di ba? Na, paano yung bukas? Paano na naman yung bukas? Di ba? Sasabihin mo sa asawa, hindi ka na naman tatrabaho, paano na naman tayo bukas? Di ba? Ano yung mga worry natin? We need to stop worrying. Di ba? Na we need to rest in God's provision. Doon sa mga provision ng Panginoon, kailangan tayo ay sumandal at magtiwala. Magtiwala tayo that as we prioritize the gospel sa buhay natin, di ba? As long as we trust in Him, as long as, tayo sa buhay natin as a Christian, pinaprioritize natin ng Panginoon. Yung Kanyang salita, God will meet every need sa buhay natin. Kagaya ni Pablo dito. And in verse 20, sabi niya, "Ngayon sa ating Diyos at Ama, ang kaluwalhatian magpakailanman, siya nawa." Sabi niya. "Now to our God and Father be glory forever and ever. Amen." Sabi ni Pablo in verse 20. So, ang totoong pagtulong, pagbibigay, and provision always lead to worship. So dito, Paul breaks into praise. Dahil nakita niya yung provision ng ating Panginoon. Nakita niya kung paano siya tinulungan ng Panginoon through the people of Philippians. Now, Paul breaks into praises. Anong sabi niya? "Now to our God and Father be glory forever and ever. Amen." Sabi ni Paul. Diba? And in Psalm 115 verse 1, sabi niya, "Not unto us, O Lord, not unto us, but to you, to your name give glory because of your mercy, because of your truth." Sabi niya. Dito, in another translation, sabi niya, "Not to us, O Lord, not to us, but to your name
give glory. So, tandaan natin na kapag isipin pala natin, kapag merong bagyo sa buhay natin, di ba? Minsan, may mga pagsubok na dumaraan sa buhay natin, di ba? Na minsan mahirap, di ba? Pero, nananatili bang mahirap? Minsan, lumilipas din, di ba? Parang ang bagyo, sasabihin nila sa forecast, may parating na bagyo. Makikita mo sa kalangitan, magdidilim na, di ba? Makikita mo yung makakapal na ulap. But, mananatili bang ganun? Hindi, di ba? And then, kapag nakita natin yung araw na lumabas dun sa mga kapal na ulap, hindi natin mapigilan yung sarili natin na tumingala. Sabihin natin, nandyan na yung araw. Di ba? Yes, tapos na yung ulan. Siguro hindi na umulan, nandyan na yung araw. Di ba? So it's the same thing. Ganun din yung nangyayari kapag nakikita natin yung provision ng Panginoon sa buhay natin. Tama? We look up and glorify God. Sasabihin natin, Lord, salamat, nalampasan ko yung mga pagsubok sa buhay ko. Di ba? Lord, salamat doon sa provision mo. Lord, salamat doon sa mga taong ginamit mo. Napagtagumpayan ko yung mga pagsubok na dumaan sa buhay ko. Di ba? We can't help ourselves but to look up and say, glory to you. So yung ating storya sa buhay na to, o yung storya natin of God's provision, can bring glory to Him. And maki-inspire ng ibang tao. So, i-share natin yung testimony natin kung paano nag-provide yung Panginoon sa buhay natin. Kung paano tayo tinulungan. At let giving and receiving, tandaan natin, dapat it always end in praises to the Lord and not pride. Hindi yung, yes, nalampasan ko dahil sa karunungan at kalakasan mo. Hindi, di ba? Like I said, the giving and receiving always end in praise. Sing the Lord. And not pride sa buhay natin. And in verse 21 and 22, sabi ni Pablo, batiin ninyo ang bawat banal kay Kristo Jesus. Binabati kayo ng mga kapatid na kasama ko. Binabati kayo ng lahat ng mga banal, lalong-lalo na ang mga kasambahay ni Caesar. Sabi dito. So greet every saint in Christ Jesus, between who are with me, greet you. All the saints greet you, but especially those who are Caesar's household. Sabi ni Paul dito. So, makikita natin dito, even yung palasyo ni Caesar. Di ba? Alam niyo si Caesar, panahon ng mga Romano. Di ba? The center ng kapangyarihan at oposisyon dito. But, makikita natin dito, God was saving people even doon sa palasyo ni Caesar. The gospel has reached unexpected places. Di ba? Tingnan mo dito, palasyo ni Caesar, di ba? Naipakalat yung salita ng Panginoon. Ano ba yung sinabi in Acts chapter 1 verse 8? Basahin natin. Sabi niya, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be a witness to me in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the end of the earth. Sabi in Acts chapter 1 verse 8. So, ang isang kandila, di ba? Hindi mo pwedeng, kapag ito ay sinindihan mo, itatago mo sa madilim na kwarto, hindi pwede. Di ba? The more na madilim yung kwarto, the more magliliwanag yung kanyang ilaw. Tama? Di ba? So dito, yung kandila na yon, pag nilagay mo sa mas madilim pang madilim na kwarto, lalong-lalong magliliwanag ang kanyang ilaw. The brighter it will shine. So, yung gospel is unstoppable. It can reach even yung mga matitigas na puso.
at even yung madidilim na kalugaran o lugar. So, dito, in this verse, Paul saying, huwag tayong sumuko, praying for people na isip natin malayo na sa Diyos. Diba? Keep praying for them. Maging matapang tayo. Maging malakas tayo in reaching yung mga mahal natin sa buhay. Yung community natin dito sa Sagin. Even, alam natin, maraming mga kalaban o resistance na ayaw sa ating salita ng Panginoong Jesus. So keep sharing the Word of God. Dito nakita natin that even dun sa palasyo ni Caesar na ipangaral ang salita ng Panginoon. And then as we finish dito in verse 23, sabi ni Pablo, ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo lahat. Siya nawa. Sabi niya, the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Sabi niya. So Paul, dito, sinara niya yung libro ng Philippians. Tinapos niya with grace. Diba? Yung grace, the same grace that sustains Paul, forgives Paul, and empower Paul daily. It's the same thing dito. Itong grace na sinasabi ni Paul dito, that sustains us all, that forgives us all, and empowers us daily. Sabi nga ni Paul in 2 Corinthians chapter 12 verse 9, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Alam niyo ba, yung grace is para itong oxygen. Di ba? Hindi natin laging nakikita, pero it keeps us alive. Tama? Nakikita ba? Yung oxygen, nakikita nyo ba? Hindi, di ba? But it keeps us alive. It's the same thing with grace. We don't always see, but it keeps us alive also. So the grace of God ay katulad ng isang oxygen. God's grace ay nasa iyo, nasa akin, nasa ating lahat. In our weaknesses, doon sa mga struggle natin sa buhay na to, even doon sa mga victories natin, tandaan natin, we are never outside of the grace of God. So, sumundan lang tayo. Manatili lang tayo on God's grace, araw-araw. Let every ministry, let every act na ginagawa natin, and every word, kailangan maging mark by grace. So, as we finish Philippians and as we finish this morning, dito sinara ni Pablo yung Philippians and remind us, lahat tayo, na yung pagtulong is a worship. Faithfulness, pagiging tapat sa Panginoon produces eternal fruit sa buhay natin. God provides abundantly sa buhay natin as we continue trusting in Him. Yung gospel of our Lord Jesus Christ, hindi pwede itong patigilin. Even yung mga matitigas na puso can penetrate. And grace is always with us. So, maging tayo mga anak ng Diyos na namumuhay with open hands. Maging matulungin, tapat, at nagtitiwala sa Panginoon. Let us carry each other's burden. Mag-invest tayo. Kung tayo ay nag-i-invest sa buhay na to, we invest in our banks, sa mga bulsa natin, sa mga yaman natin, sa mga bagay sa mundo nito, but as a Christian, we must invest also in eternal fruit. At tandaan natin, we need to rest in God's promises sa buhay natin. My God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. So, ngayon, umagang ito, lumabas tayo dito. Diba? Lumabas tayo dito sa ating church ngayon. At tumulong tayo as an act of worship. Tandaan natin, yung ating pananampalataya ay mahalaga.
And at ikaw at ako, God will never fail us. Tandaan natin. Tandaan natin na hindi tayo iiwan o pababayaan ng Panginoon. And He will never fail us. Katulad ng ginawa niya kay Pablo. Let's pray. Panginoon, salamat po sa umagang ito for encouraging us, Panginoon, for Panginoon, using the Philippians, Panginoon, to help all, Panginoon. We pray and ask, Panginoon, that kami rin, Panginoon, na gamitin mo kami, Panginoon, to help someone, to, Panginoon, to carry each other's burden, Panginoon. But hindi namin magagawa yan without you sa buhay namin, Panginoon. So help us, fill us with your Holy Spirit and give us the strength, Panginoon. At mahalin namin yung bawat isa. At patuloy na manahan, manatili kami sa iyo, magtiwala sa lahat ng mga ginagawa mo sa buhay namin, Panginoon. I know that we have different struggles sa buhay namin. But Lord, again, alam namin na hindi mo kami iiwan o pababayaan. Nandyan ka, Panginoon. Sometimes you send people, Lord, to help us, Panginoon. So Lord, salamat, Panginoon, for taking care of us every day. Thank you for this wonderful morning that you're giving us. Continue to bless us. Continue to guide us, Lord. We love you. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen. So read your Bible, say your prayers, and love one another. Love you all, guys. Let's stand and worship the Lord. Sa aming
magsalita ang Panginoon. Tunay nga, Lord,